Sa mga Dragon Ball fans na kagaya ko dyan, panahon na para mag-ingay tayo ngayon 2026 dahil nga sa isinagawang Genki Damatsuri noong nakaraang araw at the same time yung Showcase Toriyama-san celebrating 40th year anniversary ng Dragon Ball franchise ay maraming surpresang ipinakita sa atin ang Toei. Siyempre nung pinakita muna yung showcase ng 40th anniversary, tamang reminiscing tayo ng kabataan natin, lalo tayo mga Pilipino. Siyempre, nauna nga nating napanood yung Z bago yung Dragon Ball, hindi ba? Doon din ako saka ko pa nabasa yung mga manga. Nung napapanood ko yun, nagpa-flashback sa utak ko, elementary pa ako. Nakakatuwang panoorin dahil nakakatuwa rin naman talagang balik-balikan. Hindi pinakita na, pina-flashback na yung mga titles na pinagagagawa ni Toriyama-san bago siya nagpaalam sa atin. Tapos bigla-bigla ko lang nakita, merong lumabas na title card. Dragon Ball Super, The Galactic Patrol, Moro Arc, andito na sa wakas. Sana naman medyo aga-aga nila, hindi ba? At hindi lang yun Alam nyo, sa una, skeptic ako at parang nadidismaya ako kasi ayoko nang maulit for the end time etong anime na to. Pero, nung nakita ko yung improvement, nagbago ang isip ko Biro nyo, ulitin nila siguro for the third or fourth time na ba? Itong Dragon Ball Super Virus Saga, aka Battle of Gods movie, aka yung first season ng Dragon Ball Super, dahil napakalaking improvements ng ginawa nila compare doon sa Dragon Ball Super first season na anime. Parang pa-badging lang yung ginawang art style at parang napaka-low budget. Dito talagang binuhos ang budget. Mala Dragon Ball Daima pa nga yung pagkaka-animate sa kanya. Kaya mukhang malupit to, kaabang-abang at walang problemang ulitin ko uli. At kung akala ninyo doon nagtatapos ang lahat, ay diyan kayo nagkakamali dahil nagulat ako. Meron ding bagong paparating na Dragon Ball game. Nagkukubli muna sa game title na Age 1000. Kung iisipin ninyo, itong Age 1000, ito yung age na kung saan pumasok na yung mga characters at pati yung lore ng Dragon Ball Xenoverse. Sabi nga nung iba, Xenoverse daw. Pero I doubt kasi bagong karakter to Doon kasi Xenoverse, itong si Future Trunks ang bida, hindi ba? Tapos, interesting siya kasi kung titignan mo siya, mukha siyang half Toffle, half Saiyan. Pero, nagsusuper Saiyajin siya. Sino kaya itong karakter na to? Siyempre, bibitihin tayo ng Toei dahil nga naman ito ay never before seen karakter na gawa ng ating idol na si Master Akira Toriyama. Baka nga ito nga yung last na karakter na ginawa niya Or maybe marami pa, baka tinatago lang muna. Para sa mga future projects pa ng Dragon Ball. Titingnan ninyo, naka-Capsule Corp attire siya, mala Great Saiyaman, GS ngayon nakalagay, so parang Great Saiyaman nga. Pero ang mukha niya, hindi ko mapagkakaila. May pagkakahawig ng konti kay Kaba. Dahil sa kapayatan niya, may pagkakahawig ng konti kay Chilay, yung allegedly na jowa ni Broly. Hindi nga natin alam kung taga Universe 7 siya, Universe 6. Tingnan natin. All I know is excited ako at natutuwa ako dahil patong-patong ngayon ang projects ng Dragon Ball franchise. Buhay na buhay ang ating idol na si Akira Toriyama dahil sa mga proyektong ito. Salamat na rin kay Toyotaro. At alam ko marami na siyang project na naiisip ngayon at pati yung bagong manga episodes. Sigurado gagawa na rin niya yan. Iniisip ko tuloy, sinabi ko rin sa tropa to Yun kayang mga characters niya sa Dragon Ball AF niya. Unti-unti kaya niyang ipasok sa canon lore ng Dragon Ball. Malalaman natin yan sa mga susunod pang panahon at pagkakataon. Ikaw, kaangas, Dragon Ball fan ka rin ba? Anong naging reaction mo doon sa lumabas ng mga Dragon Ball news nitong mga nakarang araw? Comment down na dahil ang tagal kong di nakapag-content. Okay? Tara, pag-usapan natin yan. Angas!